Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina Bayan, particularly dito sa Marikina River Park. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ito po yung update natin today, March 15, 2026. Ayan, ito na po sa harapan natin na napakagandang flood control po dito. Almost done na po dito na side. Ayan oh. May temporary bridge na rin po dyan, patawid sa kabilang side. Tatawid din po tayo dyan guys mamaya. Titingnan po natin doon sa kabilang side kung ano po ang latest development po doon. 3 weeks ago, nandito po tayo nag-update. Yan, na-enjoy na po ng mga kababayan natin ang River Park. Marami na po mga bikers dito. Yun na lang, mainit pa sa ngayon. Time check is 2 PM local time. Maganda rin po ang mga pavers dito. Kung matatapos na po yung project dito, pwede na po nating lakarin papuntang SM City Marikina. Nasa baba lang po natin. Or pwede rin po magbike para mas mapabilis. Yung nakikita naman po natin ng mga lupa ay tatanggalin po nila yan. Temporary lang po yan. Ang pinaka-pader po dito sa riverside, ito po yung inaapakan natin. Ito po. Kaya yung mga lupa dyan sa gilid ay tatanggalin po nila yan at magkakaroon din po ng dredging. Meron naman pong ongoing dredging dito sa bayan ng Marikina. Yung nga lang ngayon ay Sunday. Wala pong mga workers. Abangan na lang po natin guys kung lalagyan pa po ba nila ito ng mga concrete bamboo railings. Siguro magkakaroon pa po para din po sa ating safety and protection. Ang taas na po ng elevation ng flood control dito. Kasi dati yung level niya, ito po yung inaapakan natin. Tingnan mo guys kung gaano na siya kataas. Ayan po oh. Hanggang doon na po siya. Ito naman 4 na steps. At yun naman po ay 11 steps. Gano'n na po siya kataas ngayon. Hindi na po basa-basa aapaw ang ilog dito pag may mga baha. At malapit na rin pong tag-ulan guys no. Kaya siguro bago magtag-ulan matatapos na po dito na area. Magsasalubong po ito sila sa mga hindi po nakakaalam from Marikina Bayan up to Manggahan in Pasig City ay magsasalubong po sila. Kaya by phase po ang ginagawa nila at kabilaan po ito. Nakita nyo naman po yung progress no based po sa ating mga previous video na talagang years pa po ang abutin bago po ito makumpleto. Hindi po ito basta-basta na project, napakalaki po ito. At ito po ay flood control. At kabilaan pa. Ang importante naman po guys ay tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Dito na tayo sa second level ng flood control. Malapad din po siya, nasa equivalent din po ito ng isang lane. Sa mga hindi po nakakalam, ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. At ang kabuuang project naman po ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency.
Mga Filipino naman po ang mga workers dito. Kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Napakaswerte din ng mga taga Marikina City, Pasig City, and Quezon City. Kasi hindi po basa-basa ang kanilang mga contractors, kundi mga Japanese construction firms. Hindi po talaga nila tinitipid. Inuuna po talaga nila ang kapakanan at safety ng taong bayan. Sana lahat ng LGU natin guys, no, ganyan po ang mindset. Inuuna po ang kapakanan ng taong bayan. Yung mga hagdanan naman po dito paakyat sa pinakataas ay 11 steps. Siguro makakaroon din po ito ng railing. May mga bike rentals na rin po dito. Bukas na po ang ibang mga restaurants dito and cafes. Kaya nabubuhay na po muli ang Marikina River Parks. Mga mamayang bandang hapon, mga 4 or 5, yung hindi na po mainit, marami na po mamasyal dito. Ang lawak po dito na area. Nasa 4 lanes po ang lapad. Dito naman almost done. Meron din po palang drainage dito. Ayan po, oh. Malapit na rin po bubuksan dito na side. The last time na pumunta po tayo dito 3 weeks ago ay ginagawa po dito. Kahit sa kabila po, makikita po natin na ang daming mga heavy equipments na nakatambay. Talagang full blast pa rin po ang construction. Tuloy-tuloy pa rin po talaga sila. Nakakatawa po tingnan at napakasarap sa feeling na tuloy-tuloy pa rin po ang infrastructures dito sa ating bansa. Ibang-iba po talaga ang Japan technology. Makikita naman po natin ang kanilang mga machineries and equipments na ginagamit. Kaya no doubt, high quality at international standard po ang kanilang mga projects. Diyan naman po sa tapat natin sa may Provident Village, makikita po natin na maraming mga workers nagtatrabaho kahit Sunday. Dito naman sa side ng Barangay Kalumpang, napakataas din po ang pader dito. Nasa 20 feet din po ang taas. Ayan po ang gamit nila ng mga pile sheets. May kasama na pong I-beam. Mahaba po yung ginagamit nila ng mga pile sheets. Nasa 20 feet din po ang haba. Ayan o, may culvert pa. Then tagtag ng bakal. Ayan o. Doon naman sa kabilang side ay nag-overtime po yung mga workers natin. Sunday na Sunday, nagtatrabaho pa rin po sila.
Ang dami pong mga lupa nakatambak yan sa may ilog. Tatanggalin din po nila yan guys. Siguro ililipat nila yan doon sa may kabilang side. Guys, meron po tayong mga ibang updates katulad ng EDSA Rehabilitation at MRT-7 na sa aking previous video lang po sa mga gustong mapapanood. Ang lawak din po ng Riverwalk dito, nasa 2 lane din po. Dito naman po na side ang kanilang fabrication area. Yan, daming mga culvert dito at may mga bakal din na naka-assemble. Ito naman po yung statue ni Marikit. Sobrang tagal na po siya nakatayo dito. Marami na po mga baha at mga bagyo ang dumaan dito. Hanggang ngayon nandito pa rin po siya nakatayo kasi high quality po ang pagkagawa.
Maganda po kasi may ramp po dito, lalo na sa mga naka-wheelchair at mga bikers. Tatawid na po tayo sa kabilang side guys. Dito po tayo dadaan sa temporary bridge. Pag may mga paparating na baha, tinatanggal po nila ito para hindi po siya maanod. Ongoing pa rin po ang pagdi-dredging po dito. Ayan, may backhoe po doon nakatambay. Sa mga hindi po nakakalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin. Madadaanan po ang mga lugar katulad ng San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City, at iba pang mga lugar. Sabi naman po nila ang mga kabundukan natin ay nasisira na po, kaya nagkakaroon na ng soil erosion at napupunta po dito sa ating mga ilog, kaya bumababaw na po siya. Kaya dapat po talaga magkakaroon ng regular dredging para mapanatili po ang lalim ng ilog at mapalawak pa po, para hindi po siya basta-basta umapaw pag may mga paparating na mga baha. Grabe ang babaw ng ilog ngayon dito. Ayan oh. Kitang-kita po yung lupa. Kaya dapat po talaga guys magkakaroon ng regular dredging para mapanatili po natin na malalim ang mga ilog natin. Ayan po yung existing flood control nila. Naka-riprap lang po. Abangan na lang po natin guys kung anong gagawin po dito, kung tatanggalin po ba ito.
Yung design naman po dito at sa kabilang side ay similar po, may mga hagdanan din. Kung matatapos na po dito na area, ay pwede na po tayong pumunta ng Marikina River Banks at lalakarin na lang po natin or mag-jogging or even mag-bike. Napakaganda para mas mabilis. Kaya napakaganda po kung matatapos na po talaga yung project dito. Hindi lang po ito pambaha, kundi pasyalan na rin po natin. Dati dito po sa River Park ang pinakapasyalan ng mga taga Marikina. Dumadayo pa nga po ang taga ibang lugar. Dati po kabilaan po ang Tiangge dito at mga tindahan. Lalo na pag magdi-December. At sana matatapos na po ito bago mag-December para manumbalik na po ang sigla at saya ng Marikina River Park. Pero mas safe na po ngayon kasi mataas na po ang elevation niya. At mas maganda po ngayon. Ayan, nakita nyo naman po at ang lawak na rin po. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Marikina River Parks, Marikina City as of today, March 15, 2026. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.